Good evening po mga kapatid. Magandang gabi po. Kamusta po kayo sa lahat ng mga kaibigan, kababayan, mga nagnanasa po ng mga pag-aaral sa gabing ito ay amin kayong inimbitahan na maging kabahagi po nating pag-aaral. Welcome po ang bawat isa, maging mga regular listeners at mga bagong tagapakinig po dito sa ating program na ito, ating segment ito, This We Believe. Welcome po ang bawat isa, lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Facebook Live. Nawa ang oras na ito ay pagpalain tayo sa pagbibigay natin ng oras. Ano po? Sa pag-aaral na ito. Tayo po ay magpasimula sa panalangin, mga kapatid. Let us pray. O dakilang Ama na ang tanang po na sa mga langit, kami Panginoon ay humingi ng iyong biyaya. Pagpalain kami Panginoon sa amin pong pag-aaral. Gabayan kami Ama at tulungan po nawa na pangunahan kami ng inyong Santong Espiritu upang matuto Ama sa mga pag-aaral na ito Ama. Maraming salamat po sa pagdinig sa dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po mga kapatid, welcome po sa ating segment for this evening, This We Believe. Ano po? At habang ang panahon ay nagpapatuloy, mga kapatid, ano po, tayo ay papunta na sa tinatawag na mga crucial time ng ating mundo. Ano po? Na kinakailangan ay kung ang ating mundo ay pagulo ng pagulo, kinakailangan patatag ng patatag ang ating pananampalataya. Yung ating paniniwala sa Panginoon, ang ating paniniwala sa katotohanan ay kinakailangan nagiging matatag sapagkat isa sa mga layunin ni Satan ay i-discourage tayo, ano po, lalo na sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano po, kaya sa gabing ito, hayaan niyo po na mag-aral tayo at baka makatulong ang segment na ito para maunawaan natin kung bakit pinahintulutan ng Diyos na ang mundo natin ay mapunta sa mga kagulumihanan. Ano po? Atin pong napag-uusapan ang mga signs of the time na makikita natin sa Matthew 24. Kitang-kita na po natin ano po, ang mga hindi matapos-tapos na mga kaguluhan. Ano po? Pero sabi nga, hindi yun ang mga kaguluhan ang nakakatakot. Ano? Hindi yun ang nakakapagbigay ng pag-aalala ng Panginoon. By the way, banggitin ko lang po sa inyo na dito tayo sa Pilipinas, parang nasanay na tayo ng baha, parang dito lang tayo makikita sa bansa na buwaba na ang mga tao masaya pa rin, parang nasanay na tayo, ano po? Hindi na tayo masyadong, kasi wala namang bago ano po, lagi naman tayong binabaha at wala namang ginagawa ang gobyerno na mapabawasan itong baha natin. Parang wala, parang ilang taon na, paulit-ulit, paulit-ulit, ano po? Pero alam niyo po sa ibang bansa, lalo na ngayon sa Texas, na isang mayamang bansa, masasabi natin na Amerika po yan, ano po, Texas America, na masasabi natin na mga matitindi na rin ang mga na magaganda ang mga kalsada nila, magaganda ang mga ilog nila doon, sementado, maayos, malinis, pero pag dumaan po ang mga pagbaha ay talaga namang pareho lang din ang Pilipinas, ano? Konti nga lang ng makikita nyo lang yung baha dyan, malinis pa rin, walang plastic na nakalutang, malinis pa rin, ano? Kulay yellow lang yung water, pero makikita mo walang nakalutang na mga basura, ano po, malinis pa rin. Pero at the same time, hindi sila exempted mga kapatid. Nakakatikim sila ng mga extreme weather, ano po, mga baha. Na ito nga nangyari nung kahapon na baha mga kapatid ay grabe. Ang dami pong namatay. Ano po? Ang dami pong namatay dito sa Texas, ano po? Fatal flash flood. Na sa loob lamang ng ilang minuto ay naging 12 feet ang taas ng tubig. Na meron nga ditong campsite, ano po, may camping, yung Mystic, ano po, Camp Mystic na dahil natutulog yung mga bata, ayan, siyempre, kampante naman sila, napakaganda ng lugar nila, secured naman, biglang tumaas ang tubig. Ayun mga kapatid, 24 ang patay. Imagine nyo yan, ano po? 24 ang namatay. Kaya makikita nyo po mga kapatid, pagdating sa tinatawag na mga dilubyo, walang mayaman, walang mahirap.
na bansa. Walang may advantage, walang may mga disadvantage. Pag dumating po ang dilubyo, mga kapatid, talaga naman, Pilipinas, Amerika, pag tinamaan po ng mga flood na yan, talagang ikinasasawi yan. Ang matindi pa nga sa kanila, hindi naman sila sanay sa ganyang flood. Ano po, bihira, kaya nasashock sila na biglang tataas ang tubig ng 12 feet. Hindi ganun yung lugar nila na binaba. Alam nyo naman, napakataas ng system sa mga bansang mayaman, mga kapatid. Kaya dito, ang dami pong namatay, 24. Ano po, dahil hindi sila ready. Kampante silang natutulog, maya-maya, tumaas na ang tubig, hindi na nila alam ang gagawin nila. Ano po, kaya nakakalungkot, pero it happens. Ano po, nangyayari yan, mga kapatid. Nangyayari sa buong mundo ang mga bagay na hindi natin akalain. Lalo na ang mga bansang mayayaman. Ano po, lalo na yung mga bansa na masasabi natin well prepared sa mga dilubyo or mga high-tech ang mga gamit, pero pag pinalo ng Panginoon ang mga lugar, walang magagawa kahit mayaman pa sila. Kaya yan, mga kapatid, makikita natin Matthew 24. Makikita natin mga wars and rumors of war, mga famines, pestilences, mga kapatid. Ano po? Ang matindi pa nga ay because of this President, Donald Trump, talagang instead na ang Amerika ay yumaman at maging, sabi nga sa kanyang propaganda, make America great again, ang nangyari, baliktad, mga kapatid. Ano po? Instead ng Amerika ay tumaas, maging kilala, baliktad po nangyari ngayon, lalo na sa usapin ng tourism. Dahil, mga kapatid, sa history ng Amerika, first time, ano po, na sa loob ng maraming panahon na ang mga tao nagkukumahog na pumunta ng Amerika, mapuntahan, mabisita ang Amerika. Ngayon po, sa mga airports nila, imagine nyo, ganyang kalinis ang mga airports ngayon sa Amerika. Bakit? Takot ang mga tao na pumunta. May mga pupunta, pagpasok, may issue. Yung iba, paglabas, may issue. Yung iba, hindi na nakakabalik. Kaya walang tourism. Ano po? Bumagsak ang tourism. Alam niyo po yung tourism, isa yan sa pinakamalaking pinanggagalingan ng pera. At ang Amerika ang isa sa pinakasikat na damos. Kumbaga lahat, kasi alam niyo po, malaya ang bansang Amerika, maayos. Ano po? Kaya ang tourism diyan ay talaga namang napakataas. Pero ngayon, talagang yan po ang makikita natin sa mga airport nila. Mga kapatid, ano po, ang Amerika po ay mayamang bansa. Ano po, naisip ko nga, kung nangyayari sa Amerika yan, mga kapatid, isang bansa na napakayaman. Ano po, ngayon, ang kanilang mga airports, pag ang airports po ay walang mga tao, kawawa, pati mga mall, affected yan, mga taxi, mga restaurant, mga lugar, ano po, affected lahat yan. At ang dami pong mga connected na businesses dyan sa tourism. Kaya pag namatay po yan, ang ekonomiya mo ay talagang mamamatay na. Bakit po nangyayari yan sa Amerika, mga kapatid? Ano po? Why? Because of, ayan, tariffs and detention. Marami pong nakukulong, marami ang nabubulungan. Pumunta ka sa ganitong room, naku po, pagpasok mo doon sa room na yon, mai-interrogate ka na, papawisan ka na pag pumasok ka sa room na yun. Yun po yung nakakatakot na maranasan ng isang turista, maniwala kayo. Marami ako nakikita na gano'n. Pag pumasok na sa ganong room, talaga naman, tagaktak ang pawis, lalo na yung mga Pilipino pag papasok ka na sa eroplano, pagkatapos, i-guide ka doon sa isang room na sikretong lugar. Ano po. Mga kapatid, ang Amerika po ngayon ay bagsak. Kung nangyayari sa kanila yan, mga kapatid, paano na ang Pilipinas? Ano po? At buong mundo, pabagsak ng pabagsak ang economy ng buong mundo. Bakit nangyayari sa atin ito, mga kapatid? Ano po? Sa Matthew 24, verse 8, sabi nga, all these things are the beginning of sorrows. Ito na ang simula ng kalungkutan. Yung nai-enjoy natin na mga kalayaan,
ano po, pagiging maayos, pagkakaroon ng kaalwanan sa pananalapi, lalo na ng mga mayayamang bansa, nararanasan na nila ang pahirap na buhay. Paano na kaya ang bansang Pilipinas na dati nang mahirap? Ayan, kung yung mayamang bansa ay naghihirap, paano na ang bansang mahirap kagaya ng Pilipinas kung dito sa atin, bumagsak pa ekonomiya natin. At talagang kuan yun, malapit na yun. Ano po? Dugtong-dugtong yan. Pag ang mga kamag-anak natin sa abroad, nawala ng trabaho, nawala ng papadala sa Pilipinas, ano po? Pagkatapos, syempre, affected yung mga tumatanggap dito. Lahat po ay maapektuhan dahil lahat naman tayo may mga kamag-anak sa abroad na tumutulong sa atin sa Pilipinas. Mga kapatid, all these things, sabi ng tala, are the beginning of sorrows. Lahat ng ito ay simula na ng kalungkutan. Pero sabi nga ng Bible, ano po? Hindi pa tapos. Sabi ng Bible, "And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come." Ngunit, hindi pa end of the world. Kinakailangan munang ipangaral ang pabalita ng three angels' message for a witness. Para marinig ng mga tao ano ang reason behind bakit ito nangyayari. Pag narinig na ng tao ang totoo, tamang doktrina sa buong mundo, ano po, then the end come. Ayan. Kinakailangan munang maipangaral at maipractice itong mga pabalita ng tatlong anghel. Kaya yan po yung ating focus, mga kapatid. Ano po, yung the three angels message. Mga kapatid, napag-usapan natin ano po nung mga nagdaang panahon na magiging malaking issue ang tinatawag na worship. Lalo na yung tinatawag na Sabat, yung tinatawag na araw ng pagsamba. By the way, sa lahat ng mga tao, ang mga Sabbath keeper lamang ang talagang mahirapan. Kasi ang Sabbath, dalawang issue eh. Una-una, you need to keep the Sabbath. Ano po? Na very unique. Ikalawa, hindi ito magkikip ka ng half day, kinakailangan whole day. Marami naman Sabbath keeper, half day lang, sayang naman. Ano po? Lalo na sa abroad, lalo na sa Amerika, sa Canada, half day lang. Ang keep nila, pagdating ng hapon, wala na sila. Kanya-kanyang trabaho na, kanya-kanyang tulog na. At ang mga pastor, hindi sila sinasaway, pinababayaan lang dahil siyempre, ang mga tao ay puro pagod sa pagtatrabaho. At the same time, yung mga pagod na magtrabaho na yan ang malalaking magbigay ng tithe. Kaya pag sinaway mo pa sila, pinalalahanan mo pa sila na mali yung ginagawa nila, hindi na magsisimba yan. Kaya ang mga pastor, hindi na magsasalita tungkol dyan. Mga kapatid, ano po, wag na wang mangyari, ano po, magtampo kayo sa akin or whatever. We need to stand kung what is right. Ano po, kinakailangan itayo na meron pa ring mga tao na nagkikip ng Sabat whole day. Ano po, from sunset to sunset. Kahit anong mangyari. Kasi yan ang magiging test of loyalty. Ano po? Yan ang magiging subukan. Kaya nga, pinag-uusapan ang tinatawag na test, darating po ang panahon na magkakaroon talaga ng tinatawag na public test. Saan? Dito po sa ating relihiyon. Ano po? Talagang sa biblical point of view, dumarating talaga ang panahon na kinakailangan mong tumayo. May mga tao na ayaw nilang ma-involve sa mga kaguluhan. May mga tao na tahimik ang buhay. Bahala kayong mag-away. Basta ako, chill lang ako. Ano po? Darating ang panahon, pag ikay mananampalataya, darating ang panahon, kahit umiwas ka ng umiwas, ayaw mo ng magulong buhay, darating ang panahon, you need to stand kung ano ang paniniwala mo. Tandaan natin yan mga kapatid. Hindi po pwede na manahimik lang tayo. Isang araw, tatayo, magkakaroon ng issue, at ikaw ay kinakailangan tumayo kung ano ang iyong kulay. Hindi po pwede na hindi ka makikialam kasi doon nakasalalay ang ating kaligtasan, itong gagawing public test na ito. By the way, sabi nga ni Peter, ano po, nung unang panahon, nung nagkakaroon na ng mga gitgitan, ng mga labanan, ano ang sabi ng mga disciples? We ought to obey God rather than men. Susundin namin ang Diyos kaysa sa tao. Bakit po? Magkakaroon ng labanan. Magkakaroon ng labanan. Ito po yung tinatawag na great controversy between
doon sa utos ng tao, takbo ng mga kaisipan ng tao at ano ang sabi ng Bible, ano ang thus saith the Lord. Kasi laging magkakampo yan, ano po, magka-opposite. Yung mga gusto ng tao at ang gusto ng Diyos ay ibang-iba, magkaiba. Mga kapatid, ano po, ang gusto ng Panginoon, sacrifice. Ang gusto ng mga tao, kaalwanan ng buhay, talagang magkaiba. Ano po? Kaya pag dumating sa ganitong bagay, kinakailangan po makatayo tayo dahil dito masusubukan kung ano ang ating magiging future. Maliligtas po ba tayo o hindi? Kinakailangan ito po yung paghahandaan natin. Ito sa mga darating na panahon, talagang susubukin na ng Diyos kung sino sa lupang ito ang magsaside o tatayong kasama ng katotohanan or magko-compromise. Mga kapatid, ano po, historically, ang mga public test ay talagang nandyan na yan. Ano po, naalala nyo nung panahon ni Moses, kinakailangan nilang maglagay ng dugo doon sa mga pintuan nila. Ngayon, tinatanong ng mga kapitbahay nila, ano yan? Wala lang. Ano po? Pero ginagawa nila silently. Lahat ng walang mga dugo doon sa doorpost nila, lahat ng firstborn ay namatay. At lahat naman ng mga naglagay, ay lahat yun ay hindi namatayan sa loob ng bahay nila. Lalo na sa Egyptian, napaka-importante yung firstborn dahil doon manggagaling ang lineage ng king. Doon manggagaling yung susunod na magiging pero. Ano po, kaya nung inutos ito ng Panginoon, yung mga nakakaalam, sumunod. Yung mga hindi nakakaalam, hindi sumunod. At lahat sila po ay namatayan. Lahat sila ay nagkaroon ng consequence. That's the word, mga kapatid. Lahat ng gagawin natin sa mundong ito may consequence. Sumunod ka sa Panginoon, may mga consequence. Pwede kang pagtawanan, pwede kang mawalan ng trabaho, pwede kang makakaaway mo, mga tao sa paligid mo na magkaiba kayo ng paniniwala. Ganun yan. Ano po, lagi may mga consequences. Siguraduhin lang natin na ang Diyos ay kakampi natin. Ano po? Kaya, isa po yan. Number two, tumayo si Aaron, nandun si Moses sa bundok, habang pagbaba nila, narinig ni Joshua, ba parang nagwa-war. Sabi ni Moses, hindi yan war. That is worship. Kasi sanay na sanay si Moses ng worship ng Egyptian. Kaya alam niya ang war at saka worship. Si Joshua, hindi siya sanay sa... Siguro bata pa siya nung umalis doon sa Egypt, hindi niya na kuan yung worship doon, ano, hindi siya nasanay. Palibasa si Moses ay sanay na sa worship ng Egypt for 40 years na pagstay niya roon, ano po? ah, Nung dumating ang panahon na yon ay sila ay kumbaga maging si Aaron ay talagang napilitang gumawa. Silang gumawa ng golden calf kasi kung hindi nila gagawin yon ay papatayin sila. Ano po? Kaya dumating si Moses, ayun, lahat ng mga nag-insinuate na gawin yun, ay lahat po yun ay namatay. Ano po? Ang mga grupo na yun na nagkaroon ng pag-uutos na magtayo ng golden calf ay namatay po, no, mga kapatid. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, yan po ay magiging, kumbaga, maibabalik muli yung ganong situation na kinakailangan mong anong gagawin mo? Susunod ka sa tao o susunod ka sa Diyos? Ayan. Nung panahon ni Elijah sa Mount Carmel, ayan, pinapili ng Panginoon. Pinapili ni Elijah ang mga Israel. O na dito, nandito si Baal, nandito si... Ayan, sumunod kayo sa kanila, nandito ako. Sabi pa nga ni Elijah, Panginoon, ako na lang ang tumatayo. Sabi ng Panginoon, Elijah, huwag kang mayabang. Hindi ikaw ang nag-iisang tumatayo. May 7,000 na nakatayo. Ayan. Kaya yan po yung paalala sa atin na ano po, wag natin sabihin na tayo lang ang sumusunod. May mga tao na sumusunod din siguro. Kaya na kailangan lang magpakita tayo ng good example. Kinakailangan makilala natin sila. Ano po, wag nating isipin na baka isipin natin yung katotohanan, tayo lang nakakaalam na ang Diyos aantayin tayo kung kailan tayo magbabago at kung hindi tayo magbabago, hindi pa siya darating. Mali po yun, mga kapatid.
Kung hindi tayo tatayo sa katotohanan, magbabago ng ating pamumuhay, na late tayo, may ibang gagamitin. Yun nga po ang pinaka masakit na bahagi na pinapalitan ka na, hindi mo napapansin. Yan ang At wala namang papayag na mga tao na pinapalitan sila. Kahit ako, di ako papayag eh. Kaya lang, hindi natin alam kung gaano ang mga tao ngayon. Kasi habang ang mundo ay pasama ng pasama, may mga tao na pabanal ng pabanal. Ayan, sigurado meron yan, hindi lang natin kilala, ano po? Kaya kinakailangan, mga kapatid, kagaya nung panahon ni Elijah, kinakailangan tumayo ka kahit nag-iisa ka na lang. Ayan, kaya yan po mga kapatid, ang mga example sa Bible na darating ang panahon, bakit naisulat yan? Kasi mauulit yan in our time, magkakaroon ng public test na kung saan ang pananampalataya mo ay magiging usapin. Lalo na sa Facebook, sa internet. Pagdating ng panahon, ang naka-headline dyan, mga Sabbath keeper, mga nangingili ng Sabat maghapon, mga kulto, ayan. Sila yung mga nandoon, kaya nga kinakailangan makita ng mga tao na hindi tayo kulto tayo yung normal na mga tao, hindi tayo nakaputi, hindi tayo, kasi karamihan ng mga kulto nakaputi, yung laging naka all white, lahat puti. Maganda pong magsuot ng puti, pero wag laging nakaputi. Delikado na po yun. Baka, alam nyo po, pinaka maraming nadidevelop na mga panatiko at kulto sa relihiyon natin. Maraming napupunta sa ganun. Totoo yan, mga kapatid. Ano po? Kasi dito, pag naging faithful ka, na walang batayan, panatiko ka na. Pag gumawa ka ng isang bagay na wala kang batayan, nagiging kulto ka na. Yan po, madidevelop ka na sa pagiging kulto. Kaya tayo, ma-differentiate natin ano ba yung faithfulness at saka kulto. Pag gumawa ka ng isang bagay na walang dahilan, kulto yun, mapupunta ka sa kulto. Pero pag gumawa ka ng isang bagay na may dahilan, halimbawa, keeping the Sabbath na strict, hindi kulto yan. That is biblical. Ano po? Yung tibayan mo, higpitan mo pagkikip ng Sabat. Kumain ka ng mga gulay, hindi ko yan, hindi kulto yan. Pero maraming kulto na gulay lang ang mga pagkain, ng mga vegetarian, mga vegan pa nga, hindi pa nga gumagamit ng mga animal product. Ano po? Yan po mga kapatid ay talagang mga extreme yan. Ano? Kaya darating ang panahon, sigurado tayo, tatayo tayo. Susubukin ang pananampalataya natin kagaya ng mga taong ito. And of course, ang pinakasikat na talagang dito mahahalin tulad ang kalagayan natin nung panahon ni Daniel, Nebuchadnezzar, na kung saan ay nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng golden statue according to his dream, pero tinanggal niya ang bronze, tinanggal niya ang iron, tinanggal niya ang mga clay, ginawa niyang all gold. Bakit? Gusto niyang i-defy, gusto niyang baguhin. Hindi ako papayag na may tatalo sa akin na mas mababa sa akin. Ako lang mananatili. Kaya sabi niya, magpapagawa ko ng statue. Pure gold lahat, mula ulo hanggang paa. Ibig sabihin, gusto niyang sabihin, hindi totoo lahat ng panaginip ko. Ang totoo lang, yung ako yung gold, yun, tanggap ko yun. Pero yung papalitan ako ng mas mababa sa akin, hindi ako papayag. Anong ginawa nila? Sige, nagpagawa ng pure gold na statue. At sabi nga ng kwento, no? Sabi ng history na kung saan, ayun po yung mga according sa panaginip ni Nebuchadnezzar na pinaliwanag ni Daniel, ano po? At doon ay gusto niyang baguhin yung takbo ng mundo. Hindi siya payag sa lahat. Ganyan ang mga tao, no? Pick and choose. Ito lang ang gusto ko. Gusto ko, ako lang yung gold. Pero yung tatalunin ako, ayoko nun. Kaya ginawa niya, nagpagawa siya ng statute. At sabi niya, sabi ng history, ano po, ayan, kilala natin yan, Nebuchadnezzar's statue of gold, ano po, sabi nga ng tala, ay pag narinig ninyo ang mga music, ayan, ano po, okay, sabi nun, to you, it is commanded, O people, nation, and languages, at what time hear the sound of the cornet, flute, harp, sackcloth, psaltery, dulcimer, and all kinds of music. Ayan. Alam niyo po, laging connected ang worship sa tinatawag na music. Kaya yung music na yan, isa pa sa malaking usapin, talagang maganda ang music. Napakaganda ng music. Napakasarap ng isang program na may tugtugan. Napakasarap ng isang program ng mga music.
ano po, nakakadagdag yung mga pastor kahit yung sinasabi nila ay paulit-ulit lang. Pag nilagyan mo yung music, ang mga tao napapaiyak nila sa ibang religion. Basta may music talagang napakaganda. Kaya itong music na ito, ginagamit din ito. Mula noon hanggang ngayon, gagamitin itong music sa masamang kapamaraanan. Kaya sabi ng tala, pag narinig nyo ang music, ayan, introduction, kayo ay luluhod. Ano po, kaya nga, tinan nyo po, itong picture na ito, hindi po yan, hindi concert yan, ha? That is religious worship. May mga tao ngayon na ang talagang kanilang attraction kahit walang message ay music lang na nagbibigay sa kanila ng iyak, ng emotion, nawawala yung kanilang problema. Ano po? Kaya ginagamit yan ni Satan mula noon hanggang ngayon. Kaya yung music na yan, maganda yan. Pero pag sumobra, pag napunta ka na sa display, yabang na, hindi na napaparangalan ang Diyos, yung galing na ng singer tsaka conductor ang napaparangalan, iba na yun. Performance level na yun. Ano po, yun na po yung mga ayaw ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, umawit tayo, isama natin yung experience wholeheartedly, ano po, ganun lang. Pero yung magmamalaki ka na magaling kayo, ganyan, concert-concert. Kaya ngayon, sa mga religion ngayon, lahat sa atin po na church, ano po, puro concert, umaga, talagang puro. Meron pa nga ako napuntahan church, talagang wala ng sermonan, puro awitan na. Second service lang. Ngayon po, walang second service kasi may bisita tayo. Sila po'y aawit sa atin. Ang gaganda nga naman ng mga awit. Ano po, talagang maganda. Kaya lang, ang music po is just a music. Ang music po ay nagkakaroon ng message pag meron pong accompanied, ayan, meron pong sermon na kasama yung magandang music, lagyan mo ng magandang sermon, nagsama sila, napakasarap. Pero kung music lang, walang studies, walang truth, concert ang labas natin diyan, entertainment ang labas natin yan, hindi na po yan ang gusto ng Panginoon. Ano po? Sobra na po yan. Kaya, mga kapatid, nangyari noon yan, nangyayari yan sa ating panahon. Ano po? Ano mangyari? Ye shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up, and whoso falleth not down and worship it, shall the same hour be cast into the midst in the burning fiery furnace. Ang hindi luluhod doon sa gagawing introduction ng music ay siguradong itatapon sa nagliliyab na apoy. Ayan, yan ang mga kwento noon. Bakit po naisulat yan, mga kapatid? Sapagkat mauulit yan sa ating panahon. Alam natin ang kwento. Merong 3 kabataan na hindi lumuhod. Nung nakita ni Nebuchadnezzar, parang kilala ko ito. Ito yung mga kasama sa mga matatalinong kabataan, mga scholar ko. O sige, baka nagkamali rin kayo, mga iho. Ha? Baka nagkamali kayo, baka hindi nyo naintindihan ang mga ginagawa ninyo. Kung hindi kayo luluhod, kayo ay itatapon sa apoy. Baka di nyo intindihan. Sige, pagbibigyan namin kayo dahil kilala mga matatalinong bata ito. Sayang naman kung mamamatay lang na walang katuturan. Inulit-ulit ang introduction ng music. Hindi na naman sila lumuhod. Anong ginawa? Pinadampot sila at itinapon doon sa nagliliyab na apoy. Sa sobrang init ng apoy, yung nagtapon namatay. Imagine nyo, gaano kainit yun mga kapatid. Kung kayo ang nandoon, mga kabataan, ano ba naman? Sige na, para walang gulo. Tayo na, isipin nyo, tayo na lang ang dito, pinakatingin sa atin ang tao. Grabe itong, sige, para wala ng gulo, mag-compromise na lang tayo. Mga kapatid, ilan sa atin ang, ah, para walang gulo, compromise na lang. Mga kapatid, ilan sa atin ang ganyan? Pag marami ng mali ang ginagawa, para walang gulo, sige na. No, di ba? Kaya minsan sa mall, sa ibang mga lugar, nahiya tayo mag-pray pag maraming tao Kunyari, kakain ka sa mall, ganyan. Nahiya ka mag-pray. Kung ano lang, secret na lang, silent prayer na lang. Kasi nahiya tayo pag maraming tao. Di ba? Itong mga kabataan na ito, pwede nilang sabihin na, sige, para walang gulo, kuha na lang tayo. Hindi naman tayo naniniwala dyan Kuha lang, basta makijoin lang tayo. Pero hindi. Tumayo silang,
tumayo silang bahala na. Alam naman nila mangyari sa kanila eh. Mga kapatid, ano po? At ano po ang sagot ng mga batang ito? Mga kapatid, ano po? Ano ang sabi nila? Ayan, galit si, ano po, galit na galit si King Nebuchadnezzar at that time, ano po? Ano sagot nila sa hari na ito? But ye be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, the flute, the harp, the sackbut, the psaltery, and the dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be the because the same hour into the midst of the burning fire furnace. Ano po? Pag hindi kayo lumuhod, mamamatay kayo. Naka-ready na mainit na mga kapatid. Ewan ko gaano kainit yan. Anong mga ginamit nilang mga kahoy dyan. Ano po? Alam yung mga kahoy nung araw eh. Alam niyo po, yung mga kahoy na sobrang matanda na, ano po, sobrang luma na, matigas na kahoy. Pag yan po ay pinainit ninyo ng husto, naku po mga kapatid, napakainit po, napakalakas ng apoy. Ano po? At yung apoy na yun ay talagang lumiliyab. Bakit hindi sila lumuhod? Hindi sila nag-compromise. Patay na kung patay. Kasi mga kapatid, nasanay na sila simula nung maliit sila, tumatayo sila kung ano ang tama. Sinanay na nila yung kanilang buhay. Kung anong tama, kahit anong mayari, gawin mo. Alam niyo po mga kapatid, yan ang kulang sa atin. Sanay tayong mag-compromise. Sanay na tanay tayo na, sa bukas na lang. Lalabag muna ako ngayon. Mga kapatid, ngayon po ang subukan. Kung hindi tayo makakatayo ngayon sa darating na Sunday law, sa darating na kahirapan, hindi tayo makakatayo. Ano po? Kaya kinakailangan masanay tayo. Kaya nakakalungkot, ano po, yung mga maraming mga tao, ano po, konting problema, magtatampo, konting ulan, hindi na magsisimba. Sinasanay nila yung ganun. Pagtrabaho, kahit umuulan, buwabagyo, pupunta. Pero pag pagsisimba, konting problema, tinatamad na. Nasasanay tayo ng ganun eh. Ang iniisip natin, pagdating ng matinding trial, tatayo ako. Pagdating ng malaking pagsubok, tatayo ako. Ngayon, kuan muna ako. Banjing-banjing muna ako. Hindi mga kapatid, mga kabataan. Kung ngayon pa lang, hindi nyo sinasanay ang inyong buhay na tumayo. Kung ngayon pa lang, hindi natin sinasanay na gumawa ng tama. Kung ngayon pa lang, hindi natin sinasanay na tumayo na nag-iisa. Pagdating ng mga hula na yan na magkakaroon na ng issue sa pangrelihiyon, mahihiya tayo sa ating pananampalataya. Ikahihiya natin itong faith na ito. Isang araw, wag na mangyari, ano po? Pero isang karangalan. Kunyari ako ay makulong at because I'm preaching this doctrine. Ano po? Hindi ako nang rape, hindi ako nagnakaw. Ang kasalanan ko lang, nagtuturo ng ganitong bagay, nakulong ako. Karangalan yan, napakalaking karangalan yan. Biro mo, makulong ka dahil nagtuturo ka. Ibahin nyo naman yung mga pastor na nagre-rape, nagnanakaw ng pera, ano po, mga gumagawa ng masama, nakukulong sila, dapat lang sila makulong. Pero kung makulong ka, na wala ka namang ginagawang masama, nagtuturo ka lang ng truth, and you are preaching isang truth na unpopular, kakaiba dun sa paniniwala ng iba, at hindi magkasundo yan, maglalabanan yan, mauulit-ulit itong mga kwento na ito, ay isa pong karangalan. Ano po? Kaya lang, mangyayari lang po sa atin yan kung ngayon pa lang ay tumatayo ka na. Kaya nga yung mga kapatid na minsan, ano po, kasi alam mo, behavior lahat yan eh. Lahat ng ginagawa natin, ugali. Pag sinabing ugali, sinasanay mo. Ano po, yung mga kapatid natin na, kumbaga, nasanay na sila na pag may mga pagsimba, kahit anong mangyari, sisimba sila, umulat bumagyo, mga fellowship, malayo, malapit, pumupunta. Ugali yan eh. Ugali yan, sinasanay mo yung ugali mo ng ganun. Pag nasanay ka na, okay naman ang buhay mo, di ka nagsisimba, okay naman ang buhay mo, zoom-zoom lang. Ano po, tinatamad ka kasi mahirap pag lumabas ka ng bahay. Iwanan mo yung comfort zone mo, iwanan mo yung upuan mo. Yung mga ganun ba, ugali lahat yan. No po, kinakailangan masanay tayo na tumayo. Masanay tayong gumawa kung ano ang tama. Sanayin natin ang ating sarili sa mga bagay na tama. At ang training lagi niyan, maliit pa.
Kasi pag mali na yung training mo sa maliit, hanggang paglaki mo, mali na yan. Isa pa yan, mga kapatid. Ano po, yung mga anak natin. Pag mali ang training, kaya magulang yan eh. No, kaya nakita ko maraming mga tao, bakit kaya mga Adventist, ang mga anak nila paghapon tulog, tamad na magsimba paghapon. Eh paano mga magulang tulog din? O syempre, yung mga anak, ganun din. Ano po, kaya kinakailangan na sanayin natin ang ating buhay sa tama. At pag nasanay tayo, pagdating ng panahon, magiging madali na lang sa atin na tumayo. Kagaya po nung nangyari sa mga kabataan na ito. Mga kapatid, ano po, maliwanag sa mga kabataan na ito na ang mga pagyukod sa mga images ay masama. Ang magiging issue kasi sa huling panahon, yung nung unang panahon, ang mga issue, yung second commandment, yung mga graven image. And sa ating panahon naman, yung worship, day of worship. Parehong mahaba na mga utos ng Bible. Second and fourth commandment, yan po yung mga utos sa Bible na sobrang hahaba. Bakit mahaba? Bakit well-defined, well-explained? Samantalang yung isang utos, huwag kang papatay. Yun lang yun. Huwag kang mangangalunya. Napaka-iksi lang. Walang masyadong paliwanag. Pero yung Sabbath law, yung image law, sobrang dami ng paliwanag. Bakit po? Kasi yan po yung magiging malaking issue. Pinaliwanag na ng gusto para wag ka na magdahilan. Lalo na yung fourth commandment. Pinaliwanag na bakit ka magkikip ng Sabat. 6 na araw akong gumawa ng langit at lupa. Ikapito, nagpahinga ako. Pero pabasa mo yan sa mga pastor, sa mga tao. Ano po? E paano yung security guard? Nagkakasala ba sila pag nagtatrabaho sila pag Sabado? Nagkakasala sila. E paano yung security guard sa church? Nagkakasala ba sila o hindi? Hindi, dahil sa church sila. Ito parang unfair yata yun. Yung security guard sa bangko nagkakasala pag nagpasok. Security guard ng church. Hindi nagkakasala dahil sa church yun. Hindi, mga kapatid. Ang trabaho ay trabaho. Ano po? Eh bakit kasi may security guard ng mga churches? Bakit kasi may security guard ng mga ganun, di ba? Dapat pahinga lahat yan eh. Mga kapatid, ano po? Yan po yung magiging issue pagdating ng panahon. At ngayon nga, issue yan sa atin. Paano naman ako pag nawalan ako ng trabaho? Sino magpapakain sa akin? Ayan na po, ano po, napag-usapan na po natin yan. Diyan na po gagalaw ang tinatawag na pananampalataya, mga kapatid. Po, ang ganda ng sagot ng mga kabataan na ito. Sabi ng tala, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us. Alam ng mga kabataan na ito, O Nebuchadnezzar, itapon mo kami dyan. Alam namin, hindi kami pababayaan ng Panginoon. Yan po yung sagot nila. Amen po ba, mga kapatid? Alam namin, God is able to deliver us from the burning furnace and we will deliver us out of thy hand, O King. Pero hindi lang po yun ang sagot niya. Verse 18, mga kapatid. But, ito maganda. Ito yung totoong pananampalataya. But, if not, kung hindi man, alam namin, i-deliver kami, ililigtas kami sa pangyayaring ito. Mahal na hari sa iyong mga kamay. Pero kung hindi kami ililigtas ng Diyos at mamamatay kami ngayon, be it known unto thee, malaman mo, O King, that we will not serve thy gods. Hindi pa rin kami luluhod. Patay kung patay. Nor worship the golden image which thou hast set up. Ayan. Hindi kami luluhod. Kung mamamatay kami, so be it. Alam namin, hindi kami mamamatay. Pero kung pahintulutan kaming mamatay, hindi pa rin kami susunod. Mga kapatid, ito po yung pananampalataya na kailangan ng Diyos in our time. Ito yung uri ng pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. Marami kasing nanampalataya ngayon, pag sila'y pinagpala ng Diyos, binigyan ng pagkain, binigyan ng trabaho, magsisimba sila. Pag wala ng trabaho, wala ng pagkain, hindi na sila magsisimba. Kaya kita nyo sa iba't ibang mga religion, namimigay ng mga groceries, namimigay ng mga pabahay,
Doon po sa amin sa bundok, ano po, makita niyo po doon kung makakadalo kayo sa amin sa Laguna, may mga kapitbahay kami doon eh. Ang mga bahay nila pare-pareho nakalagay house 1, house 2. No, naka house 5 na nga sila doon. Yung mga kapatid natin doon sa Evangelical, nagpapatayo ng bahay, mga miyembro nila pinapatayuan ng bahay. Eh pag ganun po yung religion mo, nagpapatayo ka ng bahay, nagbibigay ka ng groceries, nagbibigay ka ng scholarship, nagpapaaral ka. Oh, aalis ka pa ba sa ganung religion? Hindi na. Kaya marami po sa Pilipinas ang ganun. Kaya sila nandun sa religion kasi malaki ang pakinabang nila. Eh kung naghirap ka na sa religion mo, kagaya ni Job, isumpa mo na yung Diyos mo. Ayan, yan po mga kapatid ang subukan. Sa ating panahon ngayon, susubukin tayo kung itong pananampalataya natin, sa kahirapan na ito, kung makakatayo tayo. Ano po, at marami po ang hindi po makakatayo. Sana mga kapatid, ano po, tayo po mangarap na sana, ako, hindi ko naman alam kung makakatayo ako eh. Basta nangangarap ako, Lord. Sana pagdating ng panahon na yan. Kaya nga ngayon, sabi ng Panginoon, country living, magtanim kayo. Para pag dumating yung buying and selling, ay makakatayo kayo sa ilang panahon na magkakaroon ng kahirapan. Nangyayari na po mga kapatid ang pagkukulaps ng economy sa buong mundo. Sunod-sunod na yan. Kaya sa susunod, mag-iisip na sila ng anong gagawin natin. Bumabagsak ang ekonomiya. Anong gagawin natin? Ayan, diyan napapasok ang mga religious issue mga kapatid. Ano po? Kaya ano nangyari? As we know, alam na natin ang kwento. Hinagis yung tatlo at paghagis nila, ayan, sinamahan sila ng Panginoon. Yung naghagis sa kanila, namatay. At nakita nila, tatlo lang hinagis, maya-maya nagbibilang siya. Teka, bakit apat na yun? Ayan. Pero sa huling panahon, pahintulutan ng Diyos na may mga ilang mamamatay, may ilang mga makukulong because of our faith. Ano po? Kung mangyari sa atin yan, is a privilege. Tandaan nyo mga kapatid, kung ikay mamatay, kung ikay makulong dahil sa iyong faith, isang karangalan yan. Isang malaking karangalan yan. Ano po, na tayo ay mamatay sa Panginoon. Pero hindi naman siguro tayo aabot sa ganung level. Depende siguro sa mangyayari sa mga susunod na panahon. Ano po, pag-pray natin na wag naman. Pero pag nangyari yan, so be it. Tatayo tayo, depende sa atin pong pananampalataya. No compromise. Ano po? Kaya, ayan, ulitin ko, bakit po nangyayari yan? Bakit po naisulat yan? Kasi mauulit yan in our generation. Ano po? Makikita natin sa ating generation na ito, ano po, sabi nga ng Bible, ano po, Revelation 13, ayan, ulitin-ulit natin. And he had power to give life unto the image of the beast, and the image of the beast should both speak and cause that as many as should not worship the image of the beast should be killed. Talagang may patayan po. Walang ibang religion na nagsasabi na mag-ready kayo na may mamamatay. Talagang tayo po sinasabi natin, pag tayo'y tumayo sa katotohanan, meron pong dadanak na dugo. Ayan. Hindi talaga po pwede na lahat magiging okay. Pag tinayo mo yung talagang complete truth, yung kabanalan ng buhay, yung pagsunod sa tama, paglayo sa pangangalunya, paglayo sa pagnanakaw, pagiging simple ng buhay, simpleng pamumuhay, simpleng pananamit, hindi mo kinakailangan ng mga extravagant na mga pamumuhay. Ano po, isa pong karangalan na mamatay sa Panginoon. Mga kapatid, ano po? Ano pa? No, papatayin ka. Ano pa? Yung iba naman, and cause it all, lahat, both small and great. Small siguro, mga Asian ito. Great, mga Kano ito, mga European. Rich and poor, ito, yung mga rich, yan, yung mga mayamang mga bansa. Poor, kasama Pilipinas dyan, no? Free and bond, mga bansa na hindi malaya, kagaya ng North Korea, ng China, yan mga komunist na mga bansa, no? Yung mga malalayang bansa, kagaya ng Pilipinas. So, lahat affected to receive a mark in their right hand or in their forehead. Bakit nasa kamay? Bakit nasa ulo? Kasi kung ano yung iyong iniisip, yun ang iyong ginagawa. Nakadepende yung ating ginagawa sa laman ng isip natin. Kaya pag napasukan tayo ng mga maling doktrina, maling paniniwala, mali ang magiging buhay natin. Mali yung gagawin natin. Kaya mag-pray tayo na sana
yung mga narinig nating mga truth, sana walang halong error. Ano po? Kaya kamay at ulo yan kasi yung isip mo, gagawin ng kamay mo. That is a character also. Ano po? At ano mangyari? And that no man might buy or sell. Walang makakabenta, walang makakapagbili, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Kaya nga, sabi nga ng tala, country living, magtanim kayo para pagdating ng panahon, meron kayong kunting survival na gagawin para sa panahon na yan. Paano pag nagtanim ka mga kapatid? Napakahirap, sabihin ko sa inyo. Ang kamay ko, ang kulay ko, nangitim na ako, balot na balot pa ako ng kanya, balot na balot pa ako na kung anong balot na nilalagay mo para wag kang mangitim. Talagang sabi ko nga, napakahirap ang magtanim. Kaya maraming magsasaka, walang nangarap na mga anak nila magsaka. Kasi napakahirap mga kapatid. Pero pinapayuhan tayo ng Panginoon, we need to prepare. Kasi darating ang panahon, the buying and selling ay magiging malaking usapin. Ano po, magiging malaking usapin. At sabi nga, yung mga taong nanakawin ang kanilang mga pananim, ibabalik ng Panginoon yung mga ninakaw sa kanila. Kaya okay lang. Kaya magtanim ka ng marami, maraming babalik sa'yo. Wala kang tinanim. Ano ibabalik sa'yo ng Panginoon pagdating ng panahon? Ano po? Kaya, yan po yung tinatawag na faith with works, pananampalatayang may gawa. Maraming mga tao, umaasa na pakakainin sila ng Panginoon, wala naman silang ginagawa, wala namang paghahanda. Ano po, kaya darating ang panahon, meron pong issue ng buying and selling, yan po ay kinakailangan nakapaghanda po tayo. Kaya country living, yan po yung panawagan ng Panginoon. Ano po, napakamahal pa naman. No? Pag merong mga binibenta ngayong bigas na 20 pesos, makikipag-agawan ka naman sa dami ng pumipila. Ano po, ina-announce pa kung saan lugar, hindi naman available sa lahat ng lugar. I-announce, o nandito, pagdating mo dun sa lugar na yun, ang mga tao, ang haba ng pila, wag na lang. Oh, kasi bakit? Hindi naman kasi totoo na ang presyo ng bigas 20. Hindi naman totoo yan. Talagang napakamahal po ng bigas. Kawawa naman yung mga magsasaka dahil ang mahal ng abono, ang mahal ng gasolina. Gasolina pa lang napakamahal na pagkatapos yung bigas ibebenta mo ng 20, patay ang mga magsasaka. Tatama rin ang mga magsasaka para magtanim ulit. Sa susunod na taon, wala na tayong mabibili ng palay, ng bigas. Magdodoble na yan. Hindi na 50. Baka mag-80 na, baka mag-90 na, baka mag-100 na. Yari na tayo mga kapatid. Talagang mahirap na yan. Nung araw nga, nagbibiro-biro tayo. Darating na yung panahon na aabot sa 100 ang kilo ng bigas. Iyan po yung mga joke lang natin noong unang panahon. Pero ngayon, mukhang malapit na. Mukhang malapit na maging 100 kasi tinatamad na ang mga tao sa Pilipinas sa magtanim. Sa totoo lang mga kapatid, ano po, nakakatamad magtanim. Pag merong ganyang programa ang ating gobyerno na mali, ano po, para ipatayin yung mga magsasaka na napakamahal. Mabuti sana kung mura ang abono, mura ang magpatabas, napakamahal mga kapatid. Ano po, napakamahal ang mag-utos sa tao para magpatabas. Napakamahal po niyan mga kapatid. Ano po, kaya pagdating ng panahon, ayan, mamimili tayo. Iwo-worship ba natin ang Panginoon? Iwo-worship natin si Satan. Pag si Satan ang winorship mo, hindi ka makakabili, hindi ka magugutom ka. Pero pag winorship mo naman si Satan, ano naman gagawin sa iyo ng Panginoon? Ayan. Kanina, pag winorship mo yung Panginoon, gugutumin ka ni Satan. Ano naman gagawin ni Satan? Ano naman ang gagawin ng Diyos pag winorship mo si Satan o yung image of the beast? Ito naman ang gagawin sa atin. And the third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast in his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the holy Lamb. And the smoke of their torment ascended up forever and ever. And they have no rest day nor night, who worship the beast in his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Kaya wala kang dalawa lang eh. I-worship mo ang Panginoon, hindi ka makakabili.
i-worship mo ang image of the beast and the beast, si Satan, susunugin ka naman. Mamimili ka lang talaga. Kumbaga, nowhere to go. Hindi po pwedeng gitna ka. Extreme talaga. Kumbaga, may bias talaga tayo. Either 100% sumunod tayo sa Panginoon, and then suffer the consequence, magugutom tayo. And then, pag ang bis naman na sinunod natin, susunugin ka naman ng Panginoon. Talagang pahirapan ka niya naman sa apoy na walang halong awa. Kaya mamimili ka lang bilang tao, hindi ka pwedeng gitna ka lang. Lord, gitna lang ako. Dito lang ako sa gitna. Chill lang ang buhay ko. Hindi ganun eh. Ano po, mamimili tayo sa buhay natin kung ano ang ating gagawin. Mga kapatid, mga kabataan, sa buhay natin, ano po, hindi po madaling mamili. Lahat yan may consequences. Lalo na sa ating ngayon, yung ating present condition, nakatingin tayo sa ngayon lang. Itong buhay lang natin. Yung araw na araw na pagkain natin, yung survival natin, doon lang tayo nakatingin. Kaya maraming mga tao, wag na lang muna. Ko-compromise muna ako kasi matagal pa naman yan. Matagal pa yan, mga ilang panahon pa yan, hindi pa yan darating. Eh mga kapatid, yung training nga, pag hindi tayo sanay na tumayo ngayon, anong guaranteed natin na pag dumating na yung mga issue, makakatayo tayo? 'Di ba? Yung training ngayon, para ang tao makatayo, para ang tao maging matatag, para ang mga sundalo maisabak sa gera. Matagal ang training yan. Hindi po pwede na isabak mo agad sa gera yan. Kaya tayo, bago tayo sumabak sa gera, kinakailangan matrain tayo ngayon. Kinakailangan tumayo na tayo ngayon. Dahil kung hindi tayo makakatayo ngayon, sure ba tayo na pagdating ng matinding issue na yan, makakatayo pa tayo? O isip na lang natin yan. Bakit ko nasabi yan? Kasi ako, buong buhay ko, nangangarap ako, sana makamarathon ako ng 42 kilometers. Ayan. Nangangarap ako, puro pangarap ko yan. Maliit pa ako, bata pa ako, nangangarap na ako. 42 kilometers, matakbo ko yan. Hanggang ngayon, hindi ko pa natatakbo yung 42 kilometers. Bakit? Pag tumatakbo ako, 10 kilometro pa lang, yung hingal ko, hanggang ngayon, hindi ko magawa dahil walang training eh. Walang training. Kaya sa isip mo, kaya mo, pero pag totoo na, hirap ka pa dahil wala kang training eh. Ayan, meron akong pamangkin, nung araw niyayaya ako na tumakbo-takbo, ayaw pa. Pero nung nagustuhan niyang tumakbo, araw-araw, takbo ng takbo ngayon. Pati 150 kilometers, natatakbo niya. Kasi yung training niya, tuloy-tuloy. Ako, tumigil ako. Kaya, hindi ngayon ako makasabay sa kanya, naiwanan niya na ako. Pero ako ang nauna. Ano po, kaya ganun po yan mga kapatid. Pag hindi tayo nag-train ngayon, ano po, na tumayo, eh, pagdating ng panahon, hindi na tayo makakatayo. Yun po yung sasabi natin na kinakailangan ngayon po ang panahon ng kaligtasan. Ano po? Ngayon ang panawagan na tumayo tayo sapagkat darating ang panahon, hindi po tayo makakatayo kung ngayon pa lang ay hindi na tayo maninindigan. Mga kapatid, ano po? Narito na po ang talagang malaking pagsubok. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin na sana tayo po ay simulan na natin ang pagiging tapat, pagiging banal kasi it takes time para maging banal. It takes time para maging honest. It takes time para maging mapagbigay. Lahat ng mga behavior natin na pangit, matagal yang ma-overcome. At lahat ng magaganda nating behavior, it takes time para ma-develop yan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, ano po? Today is the day of salvation. Ngayon ang panahon ng kaligtasan. Huwag na natin ipagpabukas pa. Magsimula na tayo ngayon. Alatugit, mangarap na tayo mag-country living ngayon. Simulan na natin ngayon. Magplano na tayo, Lord. Kung kinakailangang ingatan ko ang faith ko. Ano po, lalo na yung country living na yan. Malaking bagay yan, mga kapatid. Ano po, kinakailangan magsimula na tayo ngayon. Kasi kung hindi tayo magsisimula ngayon, kailan pa tayo magsisimula? Mga kapatid, maraming salamat po at nawa pagpalain tayo ng Panginoon. Nawa na-bless po tayo sa ating mga napag-aaralan na ito. Darating ang panahon, tayo ay tatayuan natin ang ating pananampalataya. Sana, kagaya ng sinabi ni Peter, I ought to obey God rather than men. Handa akong sundin ang Diyos, anuman ang maging consequence ng aking pananampalataya, kaysa mag-compromise ako sa mga inuutos or mga
takbo ng ating mundo na walang direksyon. Mga kapatid, tulungan ng Panginoon na nawa ang pananampalataya natin, unti-unting mapanghawakan natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Let us pray mga kapatid. Maraming salamat Panginoon sa mga katotohanan na ito at nawa kung dumating na po ang malaking pagsubok na susubukin na po ang aming pananampalataya, lalo na sa mga trabaho, lalo na sa mga pangailangan namin, Ama, tulungan po nawa na makatayo kami. At nawa, mga kapatid na ito na nagbibigay ng time, ay ganun din, Panginoon. Nawa, kami po ay magsikap na maghanda at unti-unti mapabanal po namin ang buhay namin, tumayo kaming may pananampalataya at ang mga tao po na naghahanap ng katotohanan, maging liwanag nawa kami, Panginoon, sa buhay nila. Gawin kaming mabuting halimbawa kung ano man po mga pagkukulang namin, mga pagkakasala namin, kami po inyong patawarin. So, dalangin namin, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong walang sawang pakikinig. Sa mga kapatid natin sa Facebook Live, pagpalain kayo at mag-bless, na-bless po nawa tayo sa mga napag-aaral natin. Thank you po at magkita tayo sa mga susunod na panahon. Thank you po and God bless po. Bye-bye po.